We are celebrating today the solemnity of the Assumption. And one of the many questions being asked is, did Mary die or simply sleep before she assumed to heaven? Siya po ba ay namatay o natulog lang? Kaya pag kayo pumunta sa Holy Land, yung mga Katoliko, nagpupunta sila sa simbahan ng Dormition Abbey, kung saan sabi si Maria ay natulog lang. Pero kung kayo ay Orthodox, pupunta kayo doon sa lugar na tinatawag na the Tomb of Mary, ang pinaglibingan kay Maria. Dahil naniniwala sila na si Maria ay namatay. At dahil yan ay palaging tanong, minsan sa isang misa, sa isang homilia ng yumaong Santo Papa, Saint John Paul II, sabi niya, whether she died or slept, that is an irrelevant question. Because the dogma never spoke about it. The dogma is about Mary being brought to heaven, body and soul, is spared from the corruption of death. Pwedeng natulog, pwedeng namatay, basta umakyat sa langit na hindi nabubulok. Ano po? The second reading reminds us of that hopefully everybody will rise again and go to heaven. Everybody. Mabubulok man o hindi, bahala na, hindi po ba ano? Kaya nga dati ang simbahan, hindi pumapayag na ipakremate ang labi ng patay. Bakit? Kasi pag ikaw ay nagi-santo, wala ka ng relic. Ano? Wala ka ng relic, abo na lang. Ano po? Sabi naman ng butihing obispo, hindi na problema ngayon yan. Kasi yung iba, buhay pa, bulok na eh. Magandang pagtuunan ng pansin ito. First, we have to understand that the Assumption of Mary is what we hope for. Where she is now, hopefully we will be able to follow. Second, heaven is a choice. Heaven is a choice. What you do today will either bring you to heaven or the other place. Dalawa lang naman ang pupuntahan natin pag tayo namatay. Smoking or non-smoking. Hari nawa, sa non-smoking tayo magkikita-kita, hindi po ba? Ano? Kahit naninigarilyo ka dito sa mundong ito, I'm sure ayaw mo sa smoking area pag namatay ka. You hope. So you ask yourself, yung po bang ginagawa ko ngayon, magdadala ba ito sa akin sa langit? Yun po ang mahalagang tanong. Yung akin po bang ginagawa ngayon? Stephen Covey would always say this, do not forget to begin with the end in mind. What is the end in mind? What do you want to see yourself at the end? Hindi lang yung ako yumaman, nakatapos, ano pa, nag-asawa, kung ano man. Sapagkat lahat ng bagay sa mundong ito ay lilipas. Dumating tayong walang dala, aalis tayong walang dadalhin. Mahaba man ang buhay, pare-parehas lang. Pare-parehas lang. So, pag sumikapan natin na gawin ang nararapat para tayo makarating sa ating patutunguhan. Anong tinuturo ni Maria? If you look at the scriptures, if not all prophets and servants of God are people who act so slow, mabagal. Mabagal sila pag may sinabi, mabagal. Ano po? Pero si Maria sa Ebanghelyo, acted in haste, nagmamadali. Sabi nila, may tatlong uri ng tao.
people who make things happen, people who wait for things to happen. The worst one are those who do not know what is happening. Ha? Diba? Ano daw? Maraming ganon. Di po ba, no? Mga minamahal na mga kapatid, we will never go to heaven by simply waiting for things to happen. We have to do what we ought to do. I always say this, the haze of Mary, what can we learn from her? She remains humble, even being the mother of God. Hindi siya naglalakad, oy, tumigil kayo ako ang nanay ng Diyos. Wala. She remained humble. She was always available. Hindi lang yung ikaw ay humble. Dapat available ka sa Diyos. Even though humble, available, she kept herself simple. Simple. Simpleng nanay lang. Simpleng babae lang. Simple lang sa kanyang pananalita. Fourth, in the haze of Mary, her life is always manifested with thanksgiving. Magpasalamat. Marunong magpasalamat. Ngayon, konti na lang nagpapasalamat, no? Pag ang bata, binigyan mo, sinasabi ng bata, ito lang. Hindi na nagsasabing, thank you. Di ba? It is important. You have to be grateful, thankful, because the secret of a happy life is a grateful spirit. Not all happy people are grateful people, but all grateful people are happy people. If you are miserable, isa lang ang ibig sabihin doon, reklamador ka. Reklamador ka. Diba? Be humble. Be available for God. Be simple. Be thankful. And the last letter in haze is, be Eucharistic. Let your life be ruled in the Eucharist. Not as the rite and ritual, but as a person we receive. Be Eucharistic. Be Eucharistic. Pagkamisan, kung hindi man madalas, pag pinapipili mo, ang una talagang nilalaglag, magsimba. Di ba, ano? Talagang, pag pinapili mo, magsisimba o magsisini? Sini. Ano ko ba? Ha? Magsisimba o manonood ng Netflix? Netflix. Di ba? Magsisimba o kakain? Kakain. Palaging huli yun. Di po ba, ano? Langit o impyerno? Langit. Na hindi nagsimba. Di po ba, ano? Yan ang problema. Nakwento ko ito minsan sa aking misa kasi doon sa isang dating parokya, mayroong patay na ang tagal-tagal hindi nililibig. Sabi ko, oh, ang tagal na niya na. Sabi ng mga tao, baka may inaantay pong kamag-anak, Father. Pero pag ikaw ay patay, 3 linggo na, maitim ka na. Oo. Inaamin ko sa inyo, minsan nakakatakot mag-bless lang patay kasi pag nakita mong pangit, baka mapanaginipan mo, hindi ba ba? Totoo naman yun, di ba? So, malayo ang tingin mo. Ang kaso, ako ang pinatawag, Father, pinapabless po yung patay. Naku, sabi ko naman, ang tagal-tagal na. So, pinuntahan mo. Yung mga tao, malayo sa kabaong. O sila nga, malayo sa kabaong, ako pa. Yung nanay lang ang katabi ng kabaong. O, di pagdating mo doon, ang problema, yung ikaw nagsasabi, ikaw ang sagot. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, walang sumasagot. Ako rin, Amen. Di ba? Sumainyo ang Panginoon, walang sumasagot. Sumaakin din. Di ba? Pagkatapos, dali-dali. Alangan na mag-homily pa ako. Di ba? Kung sa sarili ko lang naman sasabihin. O, di pagkatapos, umuwi na ako. Nung hinatid ako sa parokya, sabi ng tricycle driver, Father, iglesia yan. Sabi ko, ba't nagpa-bless?
Eh kasi Father, nung naghihingalo, sinabi niya sa kamag-anak niya, huwag siyang ililibing na hindi na-bless ng pare. Kita niyo na? Di ka nagsisimba pero gusto mo ipa-bless, no? Mga minamahal ang mga kapatid, mahirap yung sa huli. Saka tayo mga ngapit at sasabihin niya naman, bakit po si Dimas? Sa huli, nagsabi lang, alalahanin mo ako sa iyong paraiso, nakapasok sa pinto ng langit. Di po ba? Ano? Ba't yun pwede? Bakit ako hindi? Ang sagot doon, nakapako yun. Kung gusto nyo, magpapako kayo. Remember me, Lord. Okay. Di ba? 3 oras na nakapako yun. Di ba? Gusto natin madali ang buhay. My dear friends, let us do the haste of Mary. Be humble. Be available. Be simple. Be thankful. And be Eucharistic. Whether you like it or not, heaven is a choice. You must keep your priorities right. Stay focused. Stay focused. Live a balanced life, ora et labora. And lastly, you should never be afraid to make painful decisions for God. At yun ang mahalagang tinuturo ni San Ezekiel. He was not afraid to make painful decisions for God. And this is the grace we would like to ask from the Lord. The haste of Mary and the courage to make painful decisions for God. Amen.